Hello guys, nagbabalik tayo ngayon sa ating reaction video ngayon. So mula kay Suksay TV. Pamagat nito ay umalis na kayo dito bago mag 2050. Wow. Parang nakakatakot na babala yun ah. So tingnan niyo naman sa sa video kung paano nilamon ng malaking tubig ang syudad na yon. So kung trip nyo ang ganitong klaseng video ni Suksay TV ay mag-subscribe ka na sa channel ka. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya. So mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko sa ating reaction video, ating bagong reaction video. Okay, so ito na nga. Ang pamagat ay umalis na kayo dito bago mag 2050. So ngayon, ano tayo ngayon? 23. Mga na lang, mga 27 years na lang. So hindi natin alam kung totoo ba to o haka-haka lang. So yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayong araw na ito, ang video ni Suksay TV. Okay, anong pang hinihintay natin? Simulan na natin mga kapatid. River sa China na kumitil sa kalahating milyon katao noong 1938 at unti-unting pagkabura ng syudad sa Jakarta, Indonesia sa ating bansa. Lindol, pagputok ng bulkan, malalakas na ulan at matitinding pagbaha. Yan ang madalas nating maranasan sa ating bansa. Ayon sa naging pag-aaral ng New Jersey-based Science Organization Climate Central, mayroong mga lugar sa ating bansa na posibleng lumubog at hindi na muling makita pa. Posibleng ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level, pagtaas ng temperatura ng ating mundo, ang carbon dioxide emission. Kaya natutuloy. So grabe na talagang nangyayari sa sa panahon natin ngayon. Yung nagbabagong klima, sabi nga nila sa weather forecaster, yung nagbabagong klima. Merong sa ibang lugar, merong napakalakas na bagyo, sa ibang lugar na meron namang napakalakas na init, mga lindol. So habang tumatagal itong natin, wala na talaga kasi kasi patungo na tayo sa sa katapusan. Wala na tong mundo natin. Patungo na tayo sa sa katapusan talaga ng yung tinatawag na araw ng paghukom ng Diyos. Kung hindi ko alam kung ito ay sadyang ginawa ng Panginoon natin Diyos dahil maraming taong hindi naniniwala sa Kanya. O maraming taong iniinsulto siya. So hindi ko alam, siguro siya siguro ang may dito, may dito para may nagkukontrol sa ating mundo. Kasi alam mo naman siya ang pinakamakapangyarihan ng lahat, ang ating Panginoong Diyos. Kinukontrol ay siya ang may kontrol, siya ang nagbibigay ng liwanag, siya nagbibigay ng hangin, siya nagbibigay ng init, bigay ng mga pagkain. So kung hindi natin aalagaan tong mundo natin, kasi tayo lang naman din ang sumira sa ating kalikasan, sa ating mundo. Hindi natin to alagaan ay na talaga, masisira talaga ito ng masisira. Hanggang sa hanggang wala na sira na talaga itong mundo natin dahil sa ito nga, may mga tambak-tambak na basura diyan. O kung saan lang tinatapon yung basura. So kapag magbabaha, nababara yung yung tubig, hindi makakadaloy ng maayos ng tubig, kaya dahil nababara sila sa sa basura, mining.
mga pagpuputol ng mga malalaking kahoy sa bukid, mga mining, yan ang cause ng ng pagguho ng mga lupa sa mga bukid. No, mga pagsusunog ng mga goma, pagsusunog ng mga plastic. Yan ang cause ng global warming. At yan mga mga gira. So kung magira, so sobrang lakas pa ng mga missile na pinapakawalan nila, at pag sumabog yun sa lupa, wasak wasak yung mga bahay, wasak yung mga lupa. Yan. Sige, tayo lang ang sumira sa ating kalikasan. Ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na nagiging dahilan ng matinding pagbaha, pagtaas ng sea level. Kung gayon, ano-anong mga lugar sa Pilipinas ang posibleng lumubog? Kasama kaya ang lugar mo? Paglubog ng 8 lugar sa Pilipinas sa taong 2050. Iyan ang ating aalamin. Kung bago ka lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang maliit na kampana. Kaya, simulan na natin. Number 8. Manila City. Base sa pananaliksik na inilabas ng Geophysical Research Center, ang capital city ng Pilipinas na Manila ay mas mabilis na lumulubog sa tubig mula noong taong 2015 hanggang 2020 sa kanilang pagsasaliksik sa mahigit 99 coastal cities sa buong mundo. Lumalabas na halos 33 cities sa mga ito ay lumulubog sa tubig ng mahigit 1 cm kada taon, at kasama dito ang kabisera ng Pilipinas. Ayon sa inilabas na mapa ng Climate Central, ang map na ito ay isang map simulation kung saan ipinapakita dito ang maaaring maging sitwasyon ng Manila pagdating ng 2050. Kabilang sa sinasabing lulubog sa tubig ang Sampaloc, Intramuros, Tondo at iba pang low-lying at coastal area sa Manila. Kasama ding maaapektuhan ang Pasay City, Malabon at Navotas dahil ang mga ito ay coastal cities na malapit sa Manila Bay. Number 7. Bulacan. Base sa map simulation na inilabas ng Climate Central, makikita natin na kasama ang ilang parte ng Bulacan na nakaharap sa Manila Bay at nanganganib ring lumubog sa tubig dahil sa patuloy na pagsasagawa ng reclamation program ay nagdudulot ito ng intensified flooding sa mga low-lying at coastal areas sa Bulacan. Ayon sa map simulation na inilabas ng eksperto, ang mga posibleng lulubog sa tubig ay ang mga lugar sa Hagonoy, Masantol, Paubo at iba pang lugar sa Bulacan. Sa katunayan, nitong bagyong Egay ay lubog na rin kami dito sa Marilao at May Kawayan, Bulacan. Number 6. Cebu City. Ang Cebu City ay tinuturing na Center of Commerce, Trade and Education sa isla ng Visayas. Ayon sa ilang pag-aaral, ang Cebu ay kasama sa mga lugar na maaaring lumubog sa taong 2050. Sa inilabas ng Climate Central, ang mga hindi naman ito posible sa hindi na ito imposible, dahil noong una nga, nung panahon pa ni Noah, yung mga taong binigyan na sila ng pagkakataon para magbago dahil sobrang makasalanan naman talaga ng mga tao nung una, o kaya binabalaan yung mga tao na binabalaan sila na magkakaroon ng bahanggunaw, pero hindi sila naniniwala. So sinabi ng Diyos kay Noah na sabihan ng mga tao na magkakaroon ng bahanggunaw, pero wala, pinagtatawanan nila si Noah. Hindi sila naniniwala kay Noah. Gumawa pa sila na magpatuloy pa rin sila sa kanilang mga makasalanang gawain. So hindi na ito imposible. Kaya doon nga nung nagbahangguna na nga, so yung mga pamilya lang ni Noah ang naligtas. Yung mga tao, yung mga ibang mga karamihan talaga sa mga ibang tao doon ay namatay dahil sa sa baha.
Hindi na ito pong imposible. Kung gusto talaga ng Panginoong Diyos na talaga itong mga lugar, itong mga mundo natin, kasi parang baka meron siyang nakita doon sana hindi na nagustuhan yung mga ugali ng mga tao na yan. Kung hindi natin alam kung itong kalamidad na ito ay magkakatotoo sa 2050. So hindi natin alam, baka baka haka-haka lang yan. Hindi pa tayo magkumpirmado na yan sa 2050 ganito daw ang mangyayari. So hindi natin alam kung magkakatotoo ba yan. Posibleng lumubog sa Cebu tulad ng Madawi, Mabolo, Gizo at iba pang mga lugar na mabababa. Number 5, Iligan City. Ang Iligan City ay itinuturing na isa sa mga first-class high urbanized na lungsod sa isla ng Mindanao. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na mahigit sa 360 katao. Ayon sa research ng Climate Central, ang Iligan City ay nanganganib ding lumubog dahil sa issue ng climate change at pagtaas ng sea level. Number 4, Olongapo City. Ang Olongapo City ay itinuturing na isa sa mga first-class high urbanized na lungsod sa rehiyon ng Central Luzon na makikita sa probinsya ng Zambales. Meron itong populasyon na mahigit sa 260,000 katao ayon sa census noong 2020. Ang Olongapo City ay lumalabas sa pag-aaral na kabilang sa mga lulubog sa taong 2050 at ito ay nakabase sa inilabas ng map simulation ng Climate Central. Number 3, Rojas City. Ang Rojas City ay third-class components na lungsod at kabisera ng lalawigan ng Capiz. Ang Rojas City ay nanganganib ding lumubog sa ilalim ng tubig pagdating ng 2050 ayon sa inilabas ng climate control. Number 2, Zamboanga City. Ang lungsod ng Zamboanga ay isa sa mga itinuturing na sinking city sa Pilipinas. Ito ang lungsod na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula Region. Ayon sa 2020 census, meron itong populasyon na aabot sa mahigit 978,000 katao at ito ang ikalimang pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Ang lungsod ng Zamboanga ay apektado rin ng pagtaas ng antas ng tubig sa susunod na 3 dekada na mag-e-epekto sa pagkalubog nito sa ilalim ng tubig. Ayon sa mga projection na inilabas ng climate control. At ang ating number 1, Iloilo City. Ang Iloilo City ay matatagpuan sa isla ng Panay. Nakilala ito sa kanilang naglalakihang simbahang Katoliko at lumang mga bahay. Meron itong mahigit sa 458,000 katao base sa census noong 2020. Sinasabi sa pag-aaral ng Climate Central, kasama ang Iloilo City na lulubog sa tubig pagdating ng taong 2050 dahil sa malawakang pagtaas ng sea level. Ang pag-aaral na ito ng Climate Central ay suportado ng United Nations noong 2019. Hindi rin natin masasabi na 100% na mangyayari ang mga pag-aaral na ito. Pero hindi ito malabong mangyari dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon o climate change. Ang resulta ay mas malalakas na bagyo ang pumapasok sa ating bansa at napakainit ng panahon dahil sa global warming. Kaya naman mga kasoksay, marahil isa itong paalala sa atin na dapat nating alagaan at ingatan ang ating kalikasan. Huwag nating sirain ito, magtanim ng puno at patuloy na manalangin sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Kasama ba ang lugar mo sa video? Komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like, subscribe at maraming salamat sa panonood, kasoksay! Well, so malayo pa naman 'yun ang ang 2050.
So hindi natin alam talaga kung magkatotoo ba yan o hindi. Kasi ano pa lang yan eh, teorya pa lang yan eh. O ano pa lang yan, parang teorya pa lang yan. So hindi sila Diyos. So kahit sila ang pinakamagaling na weather forecaster sa buong mundo, hindi pa rin sila Diyos kasi 2050 pa, 27 mabibilang ka pa ng 27 years. Ayos, tapos sasabihin mo na lulubog tong pinakamalaking city sa sa Manila. O hindi tayo Diyos. So ang Diyos na lang ang kung gusto man niyang lubugin ang Pilipinas sa baha, o gusto man niyang gusto man niyang bigyan ng pabaguhin talaga ang klima, maging El Nino, maging lindol, bagyo, o wala na tayong magagawa kasi tao lang tayo, hindi tayo katulad ng Diyos na ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat, siya lang ang bahala. So kung ito ba ay gagawin niya sa 2050 o hindi. So magdasal pa rin tayo. Well, ang importante talaga ay mag-pray tayo, magdasal talaga tayo na hindi ito matutuloy itong sinabi nga dito ni Suksay TV. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, tayo ang sumisira sa ating kalikasan. Kaya kasi kung hindi tayo nagpuputol ng mga kahoy, nagbimina, hindi tayo nagtatapon ng basura kahit saan lang, so hindi tayo nagbubuga ng mga usok, hindi mangyayari itong ganitong klaseng kalamidad, ng global warming, itong pagguho ng mga lupa, o mga baha. Yung meron pang sinasabi nila na meron daw taong nagkukontrol sa bagyo. Kaya din nilang gumawa ng bagyo. Ano sila Diyos na kaya nilang ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng bagyo, kahit ano pang teknolohiya diyan na pinakamahal na teknolohiya diyan ay hindi mo talaga kayang gumawa ng bagyo. Ito na lang, magdasal na lang tayo na hindi ito matuloy ang gaya nga ni sinabi ni Suksay TV. Kaya sana nag-enjoy kayo sa ating reaction video ngayong araw na ito, at nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking channel. At patuloy akong magagawa ng mga content na ganito para magustuhan niyo rin, at sana suportahan niyo ako talaga kasi hindi pa ako nagkakasahod. So kung magkakasahod ako ay gagawa tayo ng pinakamagandang content pa, yung hindi basag yung yung background voice niya. Okay, so yan lang mga kapatid ang ating tinala. Yan lang muna ating talakayin ngayon, at magkikita tayo sa susunod kong reaction video. At salamat sa inyong panonood mga kapatid. Peace out.